na po kami noon. So, ngayon, pangalawa ko mag-preach na by the grace of God. Para pa rin po for the glory of God pa rin. Amen po. So, handa na po ba kayo makinig, mga kapatid? Bata pa naman ako. I'm turning 37 next Saturday. Birthday ko po. So, sabi nila, nanilindan, maalala ko, birthday mo, October. So, why not na kayo ma-send off sa Hong Kong? Okay, thank you po. Sabi nila. Praise the Lord. Sabi ko nga kay Pastor Joseph, kung hindi tayo naglingkod kay Lord, hindi natin mararanasan ito. Yung favor, salamat din kasi napaka-bless naman namin. They provide lahat ng mga pangangailangan namin. Amen po. At salamat sa pagtanggap po ninyo. Sa hari po na sa lahat, pinapasalamatan ko na po kayo na bless po kami na nakarating po dito. At magagamit po pang magbahagi ng salita ng Panginoon. Amen? So mag-start na tayo. Una na tayo sa verse natin, sa Lamentation, o sa Tagalog ay Panaghoy. Tama po ba, mga kapatid? Lamentation chapter 3, verse 22 hanggang 23. Napakaganda ng tema po ninyo. Tama po ba? Sabi niya sa Tagalog, ang hindi nagmamaling na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan, hindi nagbabago tulad ng bukang hiwalwal, dakila ang kanyang katapatan. So let's bow our heads and let us pray. Hallelujah, we praise your name, O God, once again. In this place, O Lord, tinatas ka namin. Ang banal mong Espiritu ang welcome po namin sa aming pong kalagitnaan. Na siyang mamumuna, O Lord, sa aming pong pag-aaral na iyong salita. Thank you for the anointing. Thank you for the wisdom, for the knowledge, and even spiritual understanding, Panginoon. Ipagkakaloob niyo po sa inyo pong mga anak na nandito. Open their hearts, Lord. Give them a teachable heart, Lord. A humble heart to receive your word with joy and with love in their hearts, Panginoon. At salamat din po bilang lingkod mo, itawag niyo po ako, Panginoon, sa inyo pong likuran at ang kanilingan mo lamang ang makita sa aking pong buhay, Panginoon. Salamat. Ngayon pa lamang, inaangkin na po namin ang victory, Panginoon, ang aming pong gawain sa celebration ng katapatan mo, ng kabutihan mo sa buhay ng mga anak mo at sa ministry mo ito dito sa CNCM Hong Kong, Panginoon. We thank you so much, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Sabi na po dito sa verse po ninyo, yung mercy ni Lord. Tunay nga, nabubuhay po tayo sa mercy ng Panginoon. Amen? So it's all by the grace of God. Wala din po ako dito ngayon sa inyo pong harapan kung hindi rin po sa biyaya ng ating pong Panginoon. Ano bang ibig sabihin ng lamentation? Ang ibig sabihin niya is to feel intense sorrow, sadness, grief, or even to cry. So, ang ibig sabihin ng lamentation ito ay yung panahon talaga na ikaw ay may pagsubok, pinagdadaanan. Sabi niya ni Pastor kanina, sa pagpunta ko lang dito, marami na kayong dinaanan, pasikot-sikot. Sabi mo nga kung kami lang, may yawawan kami, Ilocano. Kasi ang daming paikot-ikot bago mo makarating doon po sa inyo pong flat. Pero pagka ikaw naman ay na-familiarize na, hindi ka mawawala. The same, nung nakilala na natin ang Lord sa buhay mo natin, dahil kilala na natin siya, dapat hindi tayo nagwawala. Hindi tayo nawawala sa gawain ng Panginoon. Amen po? Amen. Lagi natin hanapin yung gawain ng Panginoon dahil sa buhay mo natin, ang plano ng kaaway talaga is plan is to steal, to kill and destroy. But the plan of God is to give us an abundant life. It means lahat ng pagpapala, hindi man marami kang hindi kailangan ng bless ay maraming pera sa bulsa. Ang tunay na bless ay meron Jesus Christ sa kanyang buhay. Amen. Ang lahat ng pagpapala ay nasa Panginoon. At kung meron si Lord sa buhay mo, lahat din ng blessing ay nasa iyo. Amen. Hindi kailangan mo maging mayaman. Hindi mo kailangan maging sikat. Kundi kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, you are more than blessed.
world, mga kapatid. Amen. So, meron tayong mga sirkumstansya sa buhay. Tama po ba? Suffering, hindi ko po alam. Ang kalagayan po ninyo dito sa Hong Kong, nakikita ko, lagi kayo nagmamadali, precious ang time po ninyo. Sabi nga namin ni Pastor, hindi kagaya dun sa Pilipinas, Sabado nagpa-practice na matigang mo. Sa Sunday, nagpa-practice sila. Nagbubulungan kayo magkasama. Pero praise the Lord, dahil binibigay niyo pa rin yung time po ninyo. Alam po namin na hindi biro yung pagod po ninyo, pero alam ni Lord, sabi nga niya dito sa kanyang salita, sa verse 34, sabi niya, hindi nalilingid kay Yahweh kung naghihirap ang ating kalooban. Wala pong naitatago sa Panginoon, lantad sa kanya lahat ng laman ng puso ng bawat isa sa atin. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Pero by the grace of God, dahil tayo ay may relasyon sa Panginoon, ang kanyang salita, ang pinanghahawakan natin. Because our God, great is thy faithfulness in our lives. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Umalasin po tayo sa pagsubok. Iba't ibang klase ng pagsubok. Siguro, mayroong pagsubok sa inyo, sa relationship. Amen? May pagsubok kung masungit ang kanyang amo. Pero ipag-pray nyo lang, darating ang panahon kung masungit niya, hindi kayo pinapayagan na pumunta, pero whatever the desire of your heart, dahil anak ka ng Diyos, ipagkakaloob ng Panginoon. Amen. Ipag-pray nyo lang, declare the goodness of God. Sabi niyo, Lord, in Jesus' name, ang amo kong ito maging mabait. At papayagan na niya ako pag ako'y nagpapaalam na pumunta mag-church. Amen. Makikita nyo ang Panginoon, ang mangungusap. Sa amo ninyo, hindi yan patutulugin pag hindi kayo papayagan. At sasabihin ninyo, sige na, hindi ko alam kung paano salita niya. Pumunta ka na sa church, mag-church ka na, pag kayo ay nagpapaalam. Kasi sabi nga ni Pastor kanina, if you seek first the kingdom of God, familiar po tayo sa Word of God, pero gusto ni Lord, isa puso at isa buhay natin. If you seek the kingdom of God first, and His righteousness, all these things will be added unto you. Lahat ng bagay, idaragdag sa'yo ng Panginoon kahit minsan di mo hinihingin. Magugulat ka na lang binibigay ng Panginoon. Amen. Sabi nga niya sa Ephesians 3:20, God is able to do exceedingly beyond your imagination. Amen. Higit pa sa hinihingi mo yung ibibigay ng ating pong Panginoon. So meron lang tayong suffering, meron tayong problema, yung iba, meron kasakitan, meron pinagdadaanan, o yung iba, financial problem, but our God is faithful. Dapat ang Panginoon na tumawag sa atin, hindi aksidente, na kayo ay nakabilang dito sa pamilya ng CNCF. Amen po ba? Amen. Naghahanap si pastor ng lalaki, sabi ko, ang kung karamihan dito, babae, sabi ko sa kanya. Ayaw ko maghanap ng lalaki, tawa ko ba? Karamihan na nag-abroad sa Hong Kong, mga babae, sabi ko kasi mga DH. Sabi ko sa kanya, meron din siguro, pero mangilan-ilan, pero majority ay mga babae. Kaya binigyan din po kayo ng babae pastor. Hindi naman po tinitignan yung kasal. Ang tinitignan ni Lord yung puso natin. Amen. Naglilingkod sa ating pong Panginoon. So meron tayong kanya-kanyang problema. Dumarating din yung time na meron din tayong mga mistake na nagagawa. Amen po. Minsan marami tayong magkukulang sa Panginoon dahil sa pagod, nakakalimutan mo na mag-pray. Mamaya, excited ka pero mamaya nakalimutan mo na rin yung mga salita ng Panginoon. Pero wag po mga kapatid. Pag humingi tayo ng tawad sa Panginoon, pag humingi tayo ng tawad, we receive mercy from God. At pinapatawad tayo ng ating pong Panginoon Diyos. His grace is sufficient for us na naglilingkod sa Kanya. Maraming pagsubok sa buhay. Kung ikikwento lang namin kulang ang isang linggo, sabi nga ng asawa ko, dapat pala matagal tayo dito. Nung first time natin, pero excited naman siya magtagal. Sabi ko, yun lang kasi yung binigay sa atin. 4 days lang. Sabi ko gano'n. Sa Kanya, meron dami po namin pagsubok, pero the Lord is faithful.
tapat siya sa mga anak niya na nagtitiwala sa kanya. Kung may pagsubok kayo sa sakit, God is our great physician. Tama po ba, mga kapatid? God is our great healer. Sasabihin ko lang po sa inyo may testimony nung nagtanak po kasi kami ni Pastor, nanganak na ako. Hindi ko po siya na-try mag-breastfeed. Sa first na baby namin, dahil nag-50-50 kami, nakala ni Pastor, mababalo na siya. Kasi nung nanganak po ako, pinag-pray ko na normal, and then si Pastor kasi lagi siyang nagko-confess, talagang malaki ang nagagawa ng confession. Talaga, sabi niya, nilayan siya yung tiyan ko, in Jesus' name, maging kagaya kita paglabas mo. Sabi niya, pinakonfess siya. Ang sabi ko naman, dahil sa mind ko, gagayahin ang papa niya na magpapasto, maglilingkod sa Lord. Amen! Sabi ko naman. Tapos nung alam niyo po, yung asawa ko pala, suwi. Pinanganak pala siya, naging critical din dahil hanggang na. Kaya yung anak ko, yung biglang nung nandun na, nasa HCM na tayo palabas na dapat. Nalabas na siya, pero hindi pwedeng makalabas dahil lang nakikita. Ay, kaya tinakbo ako sa hospital. Emergency CS ako. Kaya sabi ko, wala akong 2 beses na anak. Sabi yung gano'n, then sobrang sakit na nga, yung labor talaga. Then, after that is, CS. Tapos sabi ng asawa ko, ha? Sorry ha, hindi pala ako nagsabi sa'yo. Sorry ako. Confess siya ng confess na paglabas niya, gagayahin niya yung papa niya, ginaya. Sorry rin. Pero kung alam ko lang, sabi ko sa kanya, sana nag-ano ako. Meron akong contradict na gagayahin mo ang papa mo na maging pastor, pero paglabas, ulo ka ha, para mag-normal. Hindi ko alam. Kaya, naranasan ko ang maoperahan at alam na rin po, ang pinaka-fear ko ay pumasok sa hospital. First time ko lahat na malagyan ng dextrose. At nung nandun na kami sa hospital, kasama namin yung mayroon din kaming flax kasi na 2 nurse. Sila yung nag-assist